I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me around it. I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see, something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this rage, am I completely betrayed? Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So ito na naman ako, it's all about bonsai na naman. So nandito ako sa tagilirang bahagi ng aming bahay. At ang gawin ko is, ang ginagawa ko na isa itong aking mga bonsai materials, which is nakalagay pa sa palanggana para mas madali na mudako. So it seems na kailangan natin na i-maintain yung shape niya, tapos tanggalin yung mga unusual branches para mananatili yung form niya habang binabayaan natin siyang lumalaki. As you see, may maliit na sanga dito, so kailangan ko ito na palakihin. So mga apat ito sila, ito ang tatrabahuin ko at i-share ko sa inyo. So paano ko ginagawa itong pag-maintain ng aking mga bonsai materials dito sa aming bahay. So the whole year round, kung trabaho na ko dire is yung trabaho ko dito is paikot-ikot dala sa aking bahay. So hindi na ako nag-propagate ng mga another bonsai materials to marketing. Wala na, kasi sa sobrang dami hindi ko na makaya ma-maintain. So dali lang ito, tanggalan ko ng dahon tapos igupit-gupit with informal trimming, hindi yung isa-isahin, diretso-diretso na sa paggupit. Then ibabalik naman, tapos lagyan ko niya yung mga malaking sanga. So itatrap ko yan. Sige man, like this one here. Ito. So yung pagupit hindi na dahanan, diretso-diretso para madali ra mahuman. Then later on, pag malaki na ito, the time na ipa-fine tune ko na. Fine tune naman, fine trimming pala, fine tune, hindi naman pala ito amplifier or music. Minsan sa pag ko yung mga pagpasalita ko, magka baluktot yun, dito lang madali lang mag-forma. So simple lang ang mga itsura ng ating mga bonsai materials. So bali, nasabi ko na siguro kanina, nandito ako sa bandang gilid ng aming bahay. So yung itong ginugupitan ko is steel din tugas bato. Yan. So yun lang, kasimple. Tapos na.
Tapos, kaya marami akong dala dito. May upuan ako malaki, tapos may maliit. So, lagyan ko na ito ng abono. Pero kaunti lang kasi baka ma-react ni mamatay o niya. Balik ko na doon. Tapos, kuha naman ako ng iba. Pag hindi ito laging i-check ang mangyari, lahat ng mga nutrients, yung mga damo ang kumakain, so dugay magtubo. So, kunting wala. Tapos ko na nakuha yung mga unusual branch, yung hindi dapat. So dito nga banda, kung makikita dyan sa kanila, is supposed to be, ito yung secondary trunk niya, is naputol, namatay ba. So ginawa ko pinutulabutin na may sumulpot na sanga. So i-wire ko ito, then pabayaan muna hanggang lumaki siya. So para makahabol siya yung ibang mga sanga, kasunod niya sa taas, puputulan ko ng kaunti. So pag-wire ko dito, hindi ko ipitin para if ever malimutan ko, dili maglubon siya, if ever dako na siya or lumaki na siya. So importante ma-wire ko na para ma-start na itong mabibend, kasi pag malaki na ito tapos i-bend ko, parang mahirapan ako. So bali itong banda na ito isa likuran dito sa my front is over here, dito sa kabila. Then may sa taas pa na kailangan kong i-wire na naman, which asan ito ko yung mga maliit dito sa taas. So may mga wire na ito pero pinabayaan ko. Then ang mga wire niya, ang sukat ng wire is hindi tukma sa sanga niya kasi wala na akong makitang wire. So minsan may mga malaki na masyado yung wire, may mga maliit na masyado yung wire. So yung pag-wire ko is hindi talaga formal, parang informal lang, or kung matignan ito sa mga expert ay maunsit tawag makomentaro yuhan kasi hindi maganda pagka-wire ang ginawa ko, pero is only temporary. Gusto na na-wiring dito sa baba. So ang gawin ko is para maghabol yan, ititrim ko itong ibang mga sanga dito. Pati yung sa taas. Then yung itong mag-isa is iwanan ko yan para humabol siya. So tapos na siya. Ito ng itsura, tapos ito iwanan ko lang para maghabol siya dito sa primary. Ito sa secondary, so kailangan kasing laki siya dito or maliit siyang kaunti dito sa primary. Tapos lagyan ng abono, balik na naman doon sa kung saan siya nakalagay. So ang problema dito, hindi ito siya masyadong exposed ng sunlight, so wala mang lugar na diri mabutangan. So dili kay siya kusog magtubo, especially na matanda itong mga bonsai materials kung atugas pa to. So ang nangyari, ang forma nito is dito yung front is parang slanting siya, parang nakahayang na kahoy. Kuha na po taglain. So itong mga materials na ito, hindi na ito maganda yung mga form kasi parang mga reject ito sa akin. Ang sa akin lang is sayang naman pag itapon. So minimitin ko lang kung anong natural yung form. Kasi yung maliit pa ito naka-wire na, then hindi naman pwede mabago pag-wire kasi wala man ko wala akong wire na malaki para maka pag-ibente lang. Yung wire ko is limited ng laki.
tapos ko na gupitan with informal gupit. So, iwan ko anong itsura nito. Siguro pag malaki na itong trunk niya, maging maganda siguro ito. Ito ang ginawa ko sa bahay araw-araw. Mga isang araw siguro nasa 7 bonsai materials ang tatrabahuin ko everyday. Kaya hindi ko ma-edit lahat. So, balik naman ito sa tutangan. Yep, the last one here. Tawag nito twin trunks. Then kaya tinabi ko na muna ito kasi namatayan man siya. Triple trunk mata ni siya. Ito supposed to be triple trunk. Then may sanga pa ito sa baba. Kaya lang nagpagulamigas. Daming langgam. Ano ito maalot eh. Puyan o lamigas. Nagapar ko dito. Nag-wildling mga lamigas. Pakita ko. Daming lamigas oh. Yan. So daan-daan ko lang ito sa pag-upit kasi ang daming lamigas. Balik ko sa stand. Lilipat ko yung camera para maklaro kasi hindi makita kayo yung ganyan. Kaya ang problema ang daming langgam. So kailangan dahan-dahan ako dito sa pagupit. Anyway, gamay naman siya kalalutan, mga extra maliit na plants. Ito din isa sobrang matanda na ito. Kaya lang, hinay kayo na basta magulang na itong tugas bato, hinay kayo magtubo. Ang bagal magtubo. Dito sa first starting niya, naku ay siyang sanga. So ginawa ko, pinasplit ito ng tripod. Then nag-happen, namatay yung pangatlo nito. Kaya nagawa is na twin trunk na lang siya. And then nasobra din sa pagkawangkig, nagkamali ako sa estimate ko. Kaya masyado siyang mataas. So iwan ko kung nakikita dyan sa camera. Kasi yung camera ko, pusa na lang yumuko. So gawin ko dito is same pa rin, informal framing. Tapos lagyan abono. Dahan-dahan ko sana itong gupitan kaya lang itsape na madaming lamigas. So dali-dali na lang ni. So ganito yung pag-maintain ng bonsai, lalo na sa mga beginners. Ganito lang, kailangan bisitahin mo time to time kasi pag malimutan mo, mawala na yun sa form. Lalo na sa mga beginners na katulad ko. Kasi okay lang sa mga expert kung mawala yung form kasi alam na nila paano pagbalik. Tayong mga beginners, malimot kasi yung sarap sa pag-form. So parang malito ba? So sometimes wala na sa form, pangit na tignan. So yun ang itsura, twin trunk, wangkig. Kasi pag ganito yun kaliit, it is proportion. Pero anyway, magtubo pa man siya. So sana magdako pa niya. Lumaki itong trunk. Maganda siguro additional 5 years or 10 years. Huwag ko hindi siya lantawon. Sa ngayon, hindi pa kay patsyada. Pero at least yung paggawa ko nito is from the very beginning, yung start ba, hindi yung shortcut. Lang talaga nabigas. So sa yung front ito, bali-bali pwede dito gawing front, pwede doon sa kabila gawing front, basta ang design ito is twin trunk bonsai. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Maabutan ako ng init ito sa tagalan, so magkuha pa ako sa ibang bonsai materials dito ang asikasuhin ko ngayon, kaya lang hindi ko na ma-video kasi I think mahaba na itong nagawa kong video. So ito lang masishare ko for this morning regarding pagbisita sa aking 4 na tugas bato bonsai materials na nandito sa tagiliran ng aming bakuran. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.